We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si John Punsoy. Ilang lugar sa Western Visayas binaha dahil sa pag-ulan. Tutukan sa report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nabuwal ang mga puno na ito sa Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo, bunsod ng paglambot ng lupa, dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula pa noong Miyerkules. May kusina na nasira, ang ilang pananim na tabunan ng gumuhong lupa. May naitala din na landslide sa Barangay Kahigon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Kalinog, nasa 24 na barangay ng bayan ang apektado ng mga pagbaha at landslide. Sinimulan na rin ng LGU ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Tumaas din ang tubig baha sa ilang lugar sa Pasig City. May mga apektadong pamilya mula sa Barangay Agdahon ang inilikas. Dahil sa malakas na agos ng tubig baha, napinsala naman ang tulay na gawa sa kawayan sa Barangay Agtambo. Marami rin ang na-stranded na motorista kahapon matapos pansamantalang hindi madaanan ang Ulyan Bridge sa bayan ng Dueñas, Iloilo, bunsod ng pagtaas ng tubig sa ilog. Tanghali na nang pwedeng madaanan ang tulay, ngunit mabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil isang lane lang ang pwedeng madaanan. Ilang kabahayan din sa Barangay Tinokwan ang pinasok ng tubig baha. Maging ang mga tanim na saging sa Barangay Tabugon ay napinsala din ng pagtaas ng tubig baha. Tumaas din ang tubig baha sa Barangay Bongko, Pototan, kaya ang ilang residente minabuting mag-evacuate na lang. Sa Barangay Halaud Norte, Zaraga, itinaas ng mga residente ang kanilang mga gamit upang hindi mabasa ng tubig baha. Samantala, may mga naitalaring pagbaha sa 51 barangay sa siyam na bayan sa probinsya ng Capiz. Sa pinakahuling datos ng RDRRMC6, halos umabot sa 5,000 na pamilya o mahigit sa 22,000 na individual ang apektado ng pagbaha o landslide na dulot ng LPA at ITCZ. Ilang residente naman ang na-stranded sa Barangay Pansud sa Libak, Sultan Kudarat dahil sa malakas na pagragasa ng tubig sa ilog noong Martes. Sa video ay makikita ang ilang kalalakihan na nagtutulong-tulong upang makatawid sa ilog ang mga motorista. Samantala, nakapagtala rin ng pagguho ng lupa sa Barangay Bulibak, bunsod ng naranasang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Bantay Bayan sa Libak, umapaw ang tubig sa ilang ilog sa bayan bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Wala naman daw silang natanggap na report na may kabahayan na binaha. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ng low pressure area ang mga naranasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang LPA sa loob at labas ng PAR binabantayan ng Pag-asa. Naritong report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang low-pressure area na ang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang unang LPA 95 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Habang ang ikalawa nasa layong 1,365 kilometers silangan ng Mindanao at nasa labas ng PAR. Sa mga nabanggit na LPA, ang nasa bandang Palawan ang may tsansang maging bagyo. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa Palawan habang ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone, easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto mula sa banta ng baha at landslide. Kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar, mamayang gabi ay maaari niyong masaksiyan ng penumbral lunar eclipse. Ito ay ang pagtakip ng anino ng Earth sa liwanag ng buwan.
Pero dahil penumbral, hindi gaanong madilim ang aninong magtatakip sa ating buwan. Pwede niyong saksihan ang lunar eclipse umpisa 11:12 mamayang gabi hanggang 3:34 madaling araw bukas. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha ito ng CCTV sa parking lot ng isang mall sa Cotabato City. Makikita ang security guard na kinilalang si Rahib Guwipal habang inaalalayan nito ang isang sasakyan sa pagpapark sa lugar. Kaya hindi nito namalaya ng isang lalaki na dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Hindi pa man nakakapag-park ang sasakyan, biglang binaril ng sospek sa ulong biktima na agad nitong ikinamatay. Na-recover ng pulisya sa Cotabato City mula sa crime scene ang basyo ng 45 na baril. Ayon sa spokesperson ng Cotabato City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Carmelo Mongkas, malaki ang may tutulong ng CCTV sa kalulutas ng krimen. Paniniwala naman ng kapulisan na personal na alitan ang motibo sa nasabing pagpatay. Mga mangingisda sa San Jose, Camarines Sur natuwa sa masaganang huli ng isdang malasugi o swordfish. Narito ang report ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kanya-kanyang huli ng isdang malasugi o swordfish ang mga mangingisdang ito sa Barangay Sabang sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Karamihan sa mga huling isda, halos kasing haba ng katawan ng tao at may bigat na 10 hanggang 30 kilo ang bawat isa. Pag-araw po kaming season na mainito na, hindi po sa area yaon po minadigdi na po ang mga malasugi. Pero pag mga mauranon, alimbawa ng December, November, Mayo man po digdi ang malasugi sa area. Ayon sa BFAR Bicol, all year round na uhuli ang isdang malasugi sa Lagunay Gulf. Pero mas tumataas ang bilang ng mga ito kapag panahon ng tag-init. Sa Lagunay Gulf, dyan sa parte kang San Jose, dyan sa Sabang, dyan talaga ang abunda ang malasugi. It's because of, I think, because of yung quality ng habitat sa parteng iyan. Kaya sa kapistahan ng Barangay Sabang ngayong buwan ng Mayo, kasabay ding ipinagdiriwang ang Malasugi Festival. Maliban sa partido area sa Bicol Region, umaabot ang supply ng malasugi sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasalukuyang isinasagawa ngayong umaga ang Western Visayas leg ng GMA Masterclass The Icon Series sa Iloilo City. Ito na ang 29th leg ng award-winning na inisyatibo ng GMA. Excited ang mga estudyante at faculty members ng University of San Agustin sa mga bagong matututunan mula sa mga icon. Ang dalawang GMA Network Senior Executives na sina Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development at Concurrent Chief Risk Officer and Head for Program Support, Reggie C. Bautista, at Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet G. Razonable, ang nagsisilbing speakers. Unang sumalang sa GMA Masterclass The Icon Series, si Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development at Concurrent Chief Risk Officer and Head for Program Support, Reggie C. Bautista, kung saan binigyan niya ng inspirasyon ang mga estudyante na maging masigasig at huwag sumuko sa anumang hamon. Atentibo namang nakinig ang mga estudyante at nagkaroon sila ng pagkakataong magtanong sa speakers. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagbabawas ng alokasyon sa mga irigasyon sa bansa ipatutupad ng National Water Resources Board. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Joan, ilang mitigating measures at contingency plans na nga ang ginagawa dahil sa banta ng El Nino at kabilang na nga riyan ang hakbang sa alokasyon para sa mga irigasyon. Mula sa 30 cubic meters per second, ginawang 10 cubic meters per second na lang ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng patubig sa Angat Dam bago ito tuluyang suspindihin sa May 10 hanggang sa susunod na cropping cycle na magsisimula sa kalagitnaan ng June.
Apektado rito ang farmlands sa Bulacan at Pampanga. Ang hakbang ay paghahanda upang matugunan ang pangangailangan ng mga gumagamit dahil sa banta ng El Nino. Sa Ilocos Norte, matapos ang first cropping, posibleng atrasado ang muling pagtatanim ng palay. Sa irigasyon kasi umaasa ang eastern municipalities, pero kung kulang ang patubig sa irigasyon, mapipilitan daw silang gumamit ng patubig mula sa mga balon. Sobrang hirap po, medyo mabigat sa amin kasi sa gastos ng krudo. Sa Lawag City nga, natutuyo na ang mga pananim na sili dahil sa mainit na panahon. Hindi na ito inani dahil hindi maganda ang paglaki dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nag-a-assist po kami doon sa pag-excavate doon sa mga tinatawag nating small farm reservoir o yung SFR, and then yung mga canals po nila at least para may gagamitin sila na tubig. Sa kabila ng atrasadong taniman ng palay, ayon sa provincial agriculturist, hindi naman kakailanganin ng karagdagang supply ng bigas dahil 288% sufficient ang lalawigan. Dahil sa napipintong El Nino na posibleng umabot hanggang sa unang quarter ng taong 2024, ipinapayo ng agriculturist na magtanim ng high-value crops. Mas maganda raw ang presyo dahil sa off-season. Value crops kasi alam naman natin na compare sa rice talagang mas konti yung water requirement pag high value crops, and then maganda yung magtanim ngayon ng high value crops kasi tinatawag natin off season kasi rice season nga. Joanne, maliban sa Small Farm Reserve 1, nakahanda rin umanong magbigay ng fuel subsidy para sa mga magsasaka para sa pagpapatubig sa kani-kanilang mga sakahan. Joanne? Maraming salamat, Ivy Hernando. Posibleng epekto ng El Nino pinangambahan ng ilang poultry farm owners sa Batangas. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 7 manok na ni Nanay Adela ang nangamatay nung nakaraang linggo. Ayon sa kanya, ito raw ay dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Nagsabay-sabay. Tapos yung the rest naman, nagpunta siya doon sa medyo malamig na hindi mainit kasi yung lugar ng kanilang pinagkamatayan, napakatindi ng sikat ang araw. Pero ayon kay Nanay Adela, titigil na raw muna siya sa pag-aalaga ng mga manok kapag naibenta na niya ang mga natitira pa dahil nangangamba na rin siya sa maaring epekto ng El Nino. Usually magkakaroon po ng mga below normal rainfall condition. Madalang yung mga pagulan kaya pumatik sila. Sa ngayon, doble ang ginagawang pagsisikap ni Nanay Adela para mabuhay ang natitirang mga alagang manok. Binibigyan raw niya ng electrolytes at 2 beses daw sa isang araw kung basain niya ang mga natitira pa niyang alaga. Para at least yung effect ng El Nino, yung init sa manok, to avoid that, para at least maganda yung presyo at malalaki yung itlog. So, nag-a-adjust para makasabay sa climate. Samantala, umaaray sa mababang presyo ng itlog ang mga poultry farmers sa San Jose, Batangas. Base sa monitoring ng Municipal Agriculture Office ng Bayan, nagkaroon na ng oversupply sa itlog kung kaya't nagbaba ng presyo ng itlog ang mga poultry farmer. Bunsod daw ito ng muling pagbabalik operasyon ng mga poultry farm na hindi na apektado ng bird flu. Yung part ng norte ay yung industriya nila ay dahan-dahan nang ibinabalik yung pag-aalaga nila ng layers. So nakakasabay na rin sila sa market. Ayon sa samahan ng egg producer sa Batangas, naglalaro sa 4 pesos 83 centavos hanggang 5 pesos 23 centavos ang farm gate price ng small size ng itlog. 5 pesos 33 centavos hanggang 6 pesos ang medium size, habang 6 pesos hanggang 6 pesos 66 centavos ang large size ng itlog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kulungan ang bagsak ng isang 63 anyos na lalaki na itinuturing na rank 2 regional most wanted person sa Bicol Region. Nadakip ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng mga otoridad habang naglalakad ito sa barangay Caraicon, Tigaon, Camarines Sur. Ang kanyang kaso umabot sa 298 counts of rape at ang biktima ay ang mismong anak ng kanyang live-in partner. Aminado naman ang sospek sa nagawa nitong krimen pero ayon sa kanya, 1 beses lang daw niyang ginawa ang panggagahasa.
Base sa tala ng Camarines Sur Police Provincial Office, nasa 144 rape cases ang naitala sa probinsya noong 2022, habang 60 naman mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Kaya apela ng mga otoridad sa publiko na agad i-report sa kanila ang mga ganitong klase ng pang-aabuso para agad maaksyonan. Yung kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga anak nilang babae, huwag nilang ipagkakatiwala kung kani-kanino or lalo kahit na po kamag-anak na lalaki, mas maigi po na bantayan nilang maigi yung kanilang mga anak. Coffee shop na itinayo sa isang kuweba sa Marilug District sa Davao City, sinalakay ng otoridad. Ang detalye sa report ni John Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa bisa ng isang search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11, katuwang ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Ang cafe na ito na nasa isang inland resort sa Purok 11, Sitio Langob, Barangay Bagarihan, Marilug District sa Davao City. Ito'y matapos makitaan ng paglabag sa Republic Act 9072 o ang National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Dahil ang naturang cafe itinayo sa isang kuweba na naging dahilan ng pagkasira ng natural na itsura nito. Republic Act number 9072 has been committed. After ko mag-duty dito, gi-start naman na kaagad. So, gi-manage ko lang yung mga tao. And then regarding sa cave, yung may-ari lang yung may kailangan kasagot. So aside from the manager, we'll be identifying the owner at kung sino man siya, we'll also be filing a case against him or her. Sa pagpasok pa lang sa resort, nakita na ng DENR na nagalaw at nasira ang ilang bahagi ng kuweba, katulad ng pagtambak ng lupa at pagsemento sa daanan. Nauna nang nag-viral sa social media ang cafe, dahilan upang makuha nito ang atensyon ng DENR na kumpiska ng otoridad ang mga naturang gamit, maging ang mga naputol na stalagmites at stalactites. Ang integrity sa cave was already murag nawala na gid siya. Ma-considered nato ni siya as a criminal under criminal case gid ni unya sa as discussed earlier natay mga penalties that would run from 6 to 8 years and katong ilahang mahimong violation mo danyos pod og around 500 to 1 million na. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau Region 11, tinatayang nasa 2.5 million years old na ang kuweba. Aabot pa raw ng matagal na panahon bago ma-rehabilitate ang mga nasirang bahagi nito. Mas tigo lang ni siya kaysa sa kaning mga limestone nga makita nato sa Samal. Napag-alaman din na ang mga dokumento ng mismong resort inisyu ng Arakan LGU sa North Cotabato, bagay na ipinagtataka ng DENR dahil nasasakupan pa rin ng Davao City ang nasabing lugar. Tinitingnan din ng otoridad ang paglabag ng resort sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA dahil nakapaloob ito sa ancestral domain ng tribong Matigsalog. Base mong sa IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, tanan undertaking programs, projects, activities na implement within domain, mag-undergo dyan na siya consultation. So, kani siya, super, gibalidi, verify na mo ang record sa tribo. Wala dyan siya dokumento coming from the tribe na, for example, kontra abuse of crop. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Cast ng Voltes 5 Legacy, binahagi ang kanilang intensive training para magampanan ng maayos ang kanilang karakter. Tunghayan sa report. Excited na ang marami na mapanood ang Voltes 5 Legacy sa telebisyon. Hindi lang ang production ang pinaghandaan, sumailalim din sa intensive training ang cast para magampanan ng maayos ang kanilang roles. Ang mga ito, nagagamit din daw nila in real life. Sa mga fight training namin, na honestly, na tulungan ako nung magbigay ng disiplina sa parang everyday things that I do. Hindi lang sa martial arts, di ba? Napakalaking factor sa akin ng disiplina. Kasi katulad yan, di ba, sa pagka nasa taping ka, kahit hindi naman talaga totoong martial arts minsan yung ginagawa para cinematic yung itsura. Di ba? Yung disiplina na nagagawa namin sa set, nagagawa ko rin sa araw-araw na buhay ko. Siguro natutunan ko kay Zardos yung mga fight scenes niya. Kasi first time ko gumawa ng show na napakaraming fight scenes. Hindi naman ako dancer eh. So, hindi ako sanay sa mga fight scenes.
So ngayon, parang ayoko naman ma-apply sa totoong buhay, pero yung sword fight, medyo gumaling ako. Yes, actually, nag-train ako ng sword din also, pero hindi ko siya nagamit. Pero I think yung pinaka natutunan ko sa kanya is to stay healthy, especially nag-start kasi kami mag-taping during pandemic. So, yun talaga yung pinaka-importante, to stay healthy. Magiging matinding balakid sa Voltis team ang Buzanian, kung saan kabilang sina Prince Zardos, nagagampanan ni Martin Del Rosario, at Zandra, nagagampanan naman ni Lizelle Lopez. Huwag palampasin ang Voltis 5 Legacy simula Lunes, May 8 p.m. sa GMA Primetime. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 2 katao patay sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Nasugbu, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Sabante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi na nakauwi pa sa kanilang bahay ang mag-live-in partner na ito matapos umanong tambangan ng isang lalaking sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Concepcion Street sa Barangay 4, Nasugbu, Batangas. Kinilala ang mga biktima na sina Rosola Vivas, 60 anyos at Clement Halihali, 63 anyos, pawang mga residente ng Barangay Natipuan sa nasabing bayan. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana galing sa isang hearing ang dalawa ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Agad umanong tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. On their way home, yun na, inabangan ng suspect po. Dead on spot yung babae, then yung lalaki, sinakbo sa ospital, sinakbo ng mga responding PNP, pero after 2 oras lang yata, patay din yung lalaki. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang bangkay ng mga biktima. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad sa mga CCTV footage na maaaring nakahagip sa suspect. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang suspect at motibo sa pamamaslang. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatakas sa isang pasilidad sa Cebu City para sa minor offenders ang 9 na Children in Conflict with the Law o CICLs. Noong Miyerkules, May 3, nangyari ang insidente nang pumasok ang isang garbage truck sa Cebu City Operation Second Chance Center para kolektahin ang mga basura sa pasilidad. Ayon sa kapulisan, hindi na raw napigilan ng mga gwardya ng pasilidad ang mga CICL nang magtakbuhan ng mga ito palabas ng gate. Agad namang natunton at naibalik sa pasilidad ang 6 sa 9 na tumakas habang patuloy pang pinaghahanap ang 3 pang CICLs. Dahil sa insidente, ipinag-utos ni Cebu City Mayor Mike Rama sa kapulisan na bantayan ang pasilidad. Kaya itatalaga ng Cebu City Police Office ang City Mobile Force Company na magbantay dito. Magkakabit din sila ng CCTV sa lugar. Kung nanay CCTV camera nito nga naka-install, nakatutok dito nga side, makita nimo oy nagkumpul-kumpul na sila dre, dili na pwede kuan. So makabantay na ka. 180 dayuhang sakay ng international cruise ship bumisita sa Legazpi City sa Albay at mga isla sa Camarines Norte. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Isang grupo ng mga dayuhang turista ang bumisita sa ilang lugar sa Bicol Region. Sakay ng isang international cruise ship ang nasa 180 katao na kinabibilangan ng mga German, Swiss at iba pang Pinoy na nakabase sa ibang bansa. Unang nakarating ang mga ito sa karagatang sakop ng Legazpi City, Albay at sumunod sa Calaguas Group of Islands sa Vinsons, Camarines Norte, kung saan hindi napigilang mapahanga ng mga turista sa ganda ng lugar. The island is very, very beautiful. It's like a paradise island. Maliban sa mga malaparaisong tourist destination sa Bicol Region, ikinatuwari ng mga turista ang magandang ugali at pakikitungo ng mga Bicolano sa mga dayuhan. And what I like is to meet people, so you can meet people here because here are a lot of Philippine people. Dahil sa kanilang magandang karanasan, tiniyak ng mga dayuhan na muli silang babalik sa Pilipinas para mabisita pa ang ibang magagandang lugar sa rehiyon. Ayon naman sa Municipal Tourism and Heritage Operations, malaking bagay ito para mas mapasigla pa ang turismo ng bayan at mas maipakilala ang ganda
ng Isla ng Calaguas sa buong mundo. It is going to be also parang revenue generating for us because we collect tourism development fee. Ito benefit also the locals. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napuno ng saya at sagana ang selebrasyon ng kapistahan ng Bugay, Cagayan sa mahigit 100 lechon na inhilera sa bayan. Sino ba naman ang hindi matatakam? Sabay-sabay itong niluto kasabay ng selebrasyon ng kauna-unahang Lechon Festival at sabay-sabay na nilantakan ng libo-libong residente at bisita. Bukod sa pasasalamat sa biyaya, layunin din nito na isulong ang pag-aalaga ng baboy sa bayan bilang alternatibong kabuhayan ng mga residente. Mga chef mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan nagpasiklaban sa Culinary Challenge. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isa sa mga inaabangang aktibidad sa pagdiriwang ng Pistay Dayat ang Ponsya. Ang Ponsya ay isang salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay feast. Ito ay culinary challenge na sinalihan ng mga chef mula sa iba't ibang distrito sa probinsya. Layo ng aktibidad na ipagdiwang ang mayamang culinary heritage at masaganang pinagkukunan ng pagkain sa lalawigan. Sa Cooking Challenge, naghanda ang mga kalahok ng seafood-based appetizer, meat-based main dish at dessert. Inihain ito sa mga guests matapos ang kompetisyon. Nagpatakam din si Kapuso Chef Jose Sarasola sa aktibidad. Ipinatikim ni Chef Jose ang kanyang seafood arroz caldo. Since medyo katabi natin yung dagat and very fresh yung seafood dito, I thought of doing a very unique crab arroz caldo. Yung plating medyo kakaiba. We served our arroz caldo inside a crab shells. Pinuri niya ang mga ganitong aktibidad upang mas malinang ang kakayahan ng mga chef at maipakilala ang mga pagkain ng mga taga-Pangasinan. I'm super happy and actually before this trip sobrang rin ako excited na makapunta here sa Pangasinan kasi hindi ko pa na-check yung food scene dito and to be invited to a culinary competition where they use mga local produce to make it kakaibang klaseng dish. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.